Ang ginagawa mo lang ay maglaro buong araw. Paano mo nagawang kwestiyonin ang trabaho ko? Mula ngayon, sibakin ka na. Umalis ka! Tatay, narinig mo siya. Sinabi niyang, umalis ako. Mr. Lake, sinabi ni Mr. Snow na ang pulong ng pamamahala ay sa loob ng 10 minuto. Busy ako. Hindi ako pupunta. Pero sinabi ni Mr. Snow na ito ay utos ni Miss Olson. Kailangan dumating ang lahat. Sige, nakuha ko na. Si. Anong ginagawa ni Mr. Lake dito? Hindi siya sumasama sa mga pulong. Sino ang nakakaalam? Baka inayos ni Mr. Snow. Gusto niyang mang-asar kay Mr. Lake. Ito ay magiging interesante. Pinapahalagahan ko kayong lahat na naglaan ng oras para sa pulong na ito. Ngayon, ihahayag ni Mr. Snow ang isang mahalagang proposal. Lahat, pagkatapos ng isang buwan na walang pagod na pagsisikap, sa wakas ay nakagawa ako ng isang game-changing marketing plan. Ngayon, ibabahagi ko ito sa inyong lahat. Tulad ng alam ninyong lahat, ang Olson Corp ay palaging nangunguna sa merkado. Kaya hindi tayo dapat tumutok lamang sa panandaliang kita. Kailangan nating mag-all-in at palawakin ang ating budget. Maglaan tayo ng Verit 80 million sa marketing at mangibabaw sa high-end market sa loob ng 3 buwan. Ano ito? Umugol ako ng isang buong buwan sa paggawa ng proposal na ito. Ikaw, Mr. Snow, syempre, kung may ibang opinyon ang sino man, hindi mag-atubiling magsalita. Si Miss Olson ay nakikinig sa kanya nang walang tanong. May sino man bang maglakas loob na sumalungat? Si Jake mula sa planning department nagsalita noong nakaraan at siya ay sinibak kinabukasan. Oo. Mr. Lake, naglalaro ka sa buong oras na ito. Hindi ka ba masaya sa proposal ko? Gaya ng inaasahan. Nanggugulo siya. Hindi? Hindi? O hindi ka ba nakikinig? Iyan, hindi ito ang lugar para maglaro. Nakalimutan ko. Wala ka ng pag-asa. Kahit narinig mo ito, malamang hindi mo rin maiintindihan. Walang saysayang magtanong sa'yo. Kung tatanungin mo ako, gumagastos ka ng 80 milyon sa walang kwentang exposure. Mas mabuti pa itapon ang pera mula sa bubong. Sa ganoong stunt, mas gagana iyon kaysa sa plano mo. Anong sinabi mo? Sinasabi ko, may problema talaga ang proposal mo. Una, hindi ito tugma sa target audience. Pangalawa, mali ang pinili mong platforms. At panghuli, ang kalkulasyon ng ROI ay talagang mali. Ang pagbuhos ng pera ng ganito ay parang itinatapon mo lang ito. Sa totoo lang, mas malala pa. Sinasayang mo lang ang resources ng kumpanya. Ikaw. Ang ginagawa mo lang ay maglaro buong araw. Pakisabi nga, anong karapatan mong pintasan ng trabaho ko? Mula ngayon, sibak ka na. Labas! Tay, narinig mo siya. Pinaalis niya ako. See ya. At ano? Kailangan mong kausapin si Lolo para payagan akong umalis. Seryoso, Lolo?
isang arranged marriage, at saka hindi ko nga kilala si Winona. Wala kaming relasyon. Imposible ang kasal. Chairman ng Lake Corp, ang damdamin ay pwedeng lumago sa paglipas ng panahon. Hindi mo pa siya nakikilala. Pero hindi pa huli para makilala mo siya ngayon. Kinausap ko na si Mr. Olson Sr. Magtatrabaho ka sa Olson Corp at makisama kay Winona. Hindi ako pupunta. Lolo, ako na ang magdedesisyon para sa sarili ko. Balak ko, Tama na. Umalis ka na. ayaw ko. Pupunta ka ba o hindi? Doktor, aalis na ako. Tapos na ako sa treatment. Wala pa kialam ang apo ko sa akin. Ano pa ang silbi ng mabuhay? Tama na. Hayaan mo akong umuwi. Sige, sige. Pupunta ako. Pupunta na ako, okay? Kilos. Ngayon na. Sige, sige. Doon ka lang. Pupunta na ako ngayon. Tandaan mo. May problema ang pamilya Olson. Kailangan nating tulungan sila. Naiintindihan mo? Oh, sige. Naunawaan ko. Tutulungan ko sila. Aayusin ko. Si. Lolo, sa nakaraang 6 na buwan, sinunod ko ang utos mo at gumawa ng paraan sa likod. Ang Olson Corp, na dati nasa bingit ng bangkarota, ay umangat at nagtagumpay sa IPO. Si Winona ay bumangon at naging sumisikat na bituin sa mundo ng negosyo ng Halton. Sa kasamaang palad, si Merlin ay mambobola at tuso. Pakiusap, pauwiin mo na ako. Humingi ka ng opinyon ko, at ngayon, hindi mo ito matanggap. Ikaw? Seryoso? Lan, uulitin ko. Sibak ka. Lumabas ka. Ngayon din. Aalis ako kapag pumayag si Lolo. Gusto kitang lumabas ngayon. Kung hindi, tatawag ako ng security. Bahala ka. Lan, nasa Olson Corp ka. Hindi sa bahay mo. Anong kinalaman ng lolo mo dyan? Hinihiling kong umalis ka na ngayon. Huwag mong gambalain ang bulong. Miss Olson, sigurado ka ba gusto mo akong umalis? Ayaw ko umulit ng sasabihin ko. Mangyaring umayos ka at huwag kang magdrama. Miss Olson, huwag mo na siyang kausapin. Huwag mong subukan ang iyong kapalaran. Lan, akala mo makakapagpadyak ka rito dahil lang engaged ka kay Miss Olson? Sino ka ba? Talunan, nagsalita na si Miss Olson. Bakit nandito ka pa? Umalis ka na. Kung hindi, O kaya ano? Lan, paano mo nagawang sirain ang relo ko? Alam mo ba kung magkano ang halaga nito? Solid na, 80,000. Ikaw ang nadapa. Huwag mo akong sisihin. Lan, lumampas ka na. Hinulong mo ang pulong at sinira ang ari-arian ng iba. Bilang CEO ng Olson Corp, ipinapaalam ko sa'yo, tinanggal ka na. I-pack mo ang gamit mo at umalis ka agad. Miss Olson, sinira niya ang relo ko. Iyon ang regalo mo sa akin nung birthday ko. Kailangan niyang bayaran iyon. Lan, bayaran mo. Ang relo ko ngayon o ipapakulong kita. Si, babayaran ko. 20,000, tama? 20,000, 20,000, okay? 80,000? Managinip ka. Ang relong ito ay regalo ni Miss Olson noong birthday. Talagang walang presyo. 8 million ay. Itinuturing na awa. Kung may problema ka, hayaan mo ang iba ang humatol. Oo, hindi mo pwedeng presyuhan ang regalo mula kay Miss Olson. Mr. Lake, tanggapin mo na lang. Kung sinira mo, babayaran mo. Ganyan talaga. Pero sa sweldo niya, aabutin siya ng taon para mabayaran. Ano pang hinihintay mo? Magbayad ka na. Pero syempre, kung hindi ka makabayad, maaari kang lumuhod at humingi ng tawad.
Baka maging maluwag ako. Ano naman kung fiancé niya si Miss Olson? Hindi siya makikialam. Kaawa-awang tanga. $1 milyon. Iyon na, tama? Anong ibig mong sabihin? Ihatid ang 8 million na cash sa silid pulungan ng Olson Corporation. Galaw-galaw. Gusto ko ngayon na. Lan, talo ka. Sino ang sinusubukan mong lokohin? Inaasahan mo bang lilitaw ang 8 milyon ng ganyan lang? Sino ka ba? Nagkukunwari ka lang. Eksakto. Seryoso. Tama na, Lan. Ito ang iyong huling babala. Umalis ka na. Hindi mo na kailangan bayaran ang relo. Ngunit wala na ang engagement natin. Simula ngayon. Tapos na tayo. Sigurado ka? Lan, sinabi ni Miss Olson wala na ang engagement. Bakit nandito ka pa? Umalis ka. Umalis? Tinulak mo ako. Patay ka. Ngayon, pagsisisihan mo ito. Tigil. Ito ang presidente ng Halton Bank, si Mr. Howe. Mr. Howe? Siya ang nangungunang finansier ng Halton. Ano ang ginagawa niya dito? Wala akong ideya, nandito ba siya para sa 200 milyong loan ng Olson Corp? Imposible. Ang halagang ito ay hindi sapat para personal na asikasuhin ni Mr. Howe. Mr. Lake, narito ang 8 million. Buksan mo. Ano? Personal na dumating si Mr. Howe para ibigay ang pera kay Lan? Imposible iyan. Kalimutan si Miss Olson. Kahit si Mr. Olson Sr. ay hindi nakatanggap ng ganitong pagtrato. Anong klasing tao si Lan? Salamat. Mr. Howe, hindi ka dapat pumunta dito para sa ganyang maliit na bagay. Tama siya. Pinanggit ka ni Lolo. Gusto kanyang anyayahan kumain. Mr. Lake, kung kailangan mo ng kahit ano, ipaalam mo lang sa akin. Maari ka nang umalis. Siya. Kailangan mo bang magtaas ng upuan sa isang pulong? Ang gulo. Ang kumpanyang ito ay masyadong magulo. Huwag muna nating ituloy ang 2 milyong utang. Kailangan nating repasuhin pa ito. Naiintindihan ko. Mr. Howe! Mr. Howe! Ang 80 milyong plano sa marketing ni Mr. Snow ay lubos na umaasa sa utang na ito. Kung wala ang pera, ano ang magagawa niya? Hindi ko alam. Sasabihin ko tapos na ito. Ian, kasalanan mo ito. Kunin si Mr. Howe para aprubahan muli ang utang. Kung hindi, Nasaktan mo si Mr. Howe. Paano naging problema ko iyon? Tsaka, narito ang 6 milyon. Bawat sentimo ay naitala. ikaw. Ngayon, kukuha ako ng relo mo. Ikaw? Sige. Seguridad, kunin ang pera. Binayaran ko ang relo mo. Ngayon, pag-usapan natin ang telepono ko. Magkano ba? Ang halaga ng sirang telepono? Oo, hindi naman ito malaki. Ito ay 100 million. 100 million? Ian, baliw ka na. Baliw ka talaga. Ginoong Lake, may problema ba sa iyong ulo? 100 milyon? Sigurado ka bang ganyan kamahal ang telepono mo? Ginoong Lake, sabi ng batas, babayaran mo ang iyong sinira. Panginikil iyan. Illegal iyan. Kaya legal naman loko siya sa akin ng 8 million ngayon? Ikaw? Oh, tingnan mo kung sino ang nagsalita. Sinisip-sip ka na ba ngayon? Tama na. Ian, hindi ka ba napapagod magyabang araw-araw? Hihingi ka ng 100 million para sa basurang starphone na yan? Hindi ka panipaniwala. Ang isang regular na starphone ay hindi ganyang kamahal. Ang akin ay eksepsyon. Ano? Kahit paggawa iyan sa ginto, hindi pa rin ganyan kamahal. Iminumungkahi kung umalis ka na? Kung hindi, Mr. Ekman? iyan ang Senior VP ng Starphone, si Mr. Ekman. Karaniwan mo lang nakikita ang mga malalaking tao tulad nito sa TV. Anong ginagawa niya sa Olson Corp? Marahil ito ay may kaugnayan sa $500 milyong na pakikipagtulungan sa Olson Corp. Malaki iyong
500 million para sa Olson Corp, pero wala iyon para sa Starphone. Bakit personal na darating si Mr. Ekman? Kumusta, Ginoong Ekman? Ako si Winona, CEO ng Olson Corp. Hindi ako handa sa iyong pagbisita. Tungkol ba ito sa... Ginoong Lake, na-detect namin ang hindi pangkaraniwang impact sa iyong telepono na nag-trigger ng alerto. Pumunta kami para tiyakin na ligtas ka. Pumunta rin si Mr. Ekman para kay Ian? Wow. May security alert pa ang telepono, at dumating si Mr. Ekman kasama ang rescue team. Hindi ka panipaniwala. Ginoong Lake, ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Ang telepono ko lang ay nahulog. Malala ang sira. Ang pagkumpuni at mga pyesa ay gagastos. Nang hindi bababa sa 70 million. 70 million? Paano naman gagastos ng ganyan kalaki ang pagkumpuni? Pinagdududahan mo ba ako? Tingnan mong mabuti. Ito ay Global Limited Edition na modelo na may pinaka-advanced na chip ng Starphone at Security Tech. Hindi bababa sa 5 henerasyon ang agwat sa kasalukuyang flagship. Mahal ito at eksperimental pa, kaya eksklusibo. Ang kasalukuyang halaga ay hindi bababa sa 100 million. 100 million. Ito ang appraisal report at sales contract. Tingnan mo mismo. $100 million? Paano naman nagkakahalaga ng 100 million ang isang telepono? Lan? Sino ka ba talaga? Hindi mo karapat-dapat malaman. Mr. Snow, mag-focus tayo sa kompensasyon. Hindi ako naniniwala. Imposibleng may teleponong nagkakahalaga ng 100 million. Ito ay isang pakana. Scam ito. Sa tingin mo isang taong nasa posisyon ko, manloloko sa iyo? Huwag kang magpaloko. Miss Olson, kaya ito ay empleyado ng Olson Corp? Sa ganitong mga empleyado, seryoso akong nagdududa sa mga pamantayan ng iyong kumpanya. Sa tingin ko, dapat nating kanselahin ang ating kolaborasyon. Ano? Mr. Ekman, si Mr. Snow ay nagsalita lang dahil sa impulsibo. Hindi niya sinasadya. Ayusin muna natin ang kompensasyon ng telepono. Kung hindi ka sang-ayon sa kompensasyon, maaari mo itong dalhin sa korte. Mayroon kaming 3,865 na abogado na naka-standby. Handa na pangasiwaan ito. Ang legal team ng Starphone ay hindi matatalo sa korte. Kalimutan si Mr. Snow, kahit ang buong Olson Corp ay hindi karapat-dapat sa kanilang atensyon. Nasa problema na siya ngayon. Miss Olsen, tulungan mo ako. Tulungan mo ako. Mr. Ekman sasagutin namin ang gastos para kay Mr. Snow. Iyon ba ay katanggap-tanggap? Nagbibigay lang ako ng mga dokumento bilang patunay. Ang mga detalye ng pagbayad ay dapat ayusin sa may-ari. May 3 araw ka upang ayusin ang kompensasyon. Sige. Mr. Lake, dahil tapos na, alis na ako. Mr. Ekman, tungkol sa ating kolaborasyon. Ayusin mo muna ang iyong kuponan bago natin pag-usapan niyan. Ang Starphone ay hindi nakikipag-ayos sa mga baguhan. Magandang araw. Mr. Ek, Sasagutin mo ang lito 100 million. Para kay Mr. Snow ng ganyan lang, talagang pinapaboran mo siya. Pero papayag ba ang iyong tatay at lolo? Doon, Tumahimik ka. Kung pumayag man sila o hindi ay hindi mo napakialaman. Wala iyan sa iyo. tama siya. Iyan, ipinapangako ko darating ang bayad sa loob ng 3 araw. Pero may isang kondisyon. Ikaw at ako ay dapat magwakas ng kasunduan. Umalis ka, ngayon na. Narinig mo ba iyan? Talunan? Layas, ngayon na. layas, nawalan ka ng 200 milyong pautang at 1,500 milyong deal. Sino dapat ang umalis? Mukhang kailangan kong kausapin si Mr. Olson Sr. upang ayusin ito. Ikaw?
Huwag mong subukang tawagan siya. Talunan. Ikaw ang nangaabuso sa mga babae. Sino ang talunan dito? Ikaw, tama na. Lan, wala akong pakialam kung anong koneksyon mo kay Mr. Howe o Mr. Ekman. Ako ang nagdedesisyon sa Olsen Corp. Seguridad! Oo, MS Olsen. Pakiusap, paalisin siya. Mr. Lake, huwag mo kaming pilitin. Pinadala ako dito ni Mr. Olson Sr. Gusto mo bang umalis ako? Pilitin mo ako. Ikaw? Pinadala ni Mr. Olson Sr.? Lan, baliw ka ba? Sino ka ba sa tingin mo? Ha? Lan, tiniis na kita ng matagal. Kung hindi ka titigil, mamumuhi lang ako sa iyo. Sunggaban siya. Mukhang hindi na kailangang tumawag. Tama na ang daldalan. Sunggaban siya at itapon sa labas. Anong ginagawa mo? Tigilan niyo yan agad. Magandang araw, Mr. Olson Sr. Tatay, lolo, ama ni Winona, anong ginagawa mo? Pasensya na, Mr. Lake. Alam ko ang sitwasyon. Kasalanan ni Winona. Wala siyang alam. Humihingi ako ng tawad para sa kanya. Sapat na ang pagtitiis mo. Mr. Olson Sr., personal na humingi ng tawad kay Lan. Paano? Posible yon. Ano? Lolo, anong ginagawa mo? Mr. Olson Sr., talunan lang siya na puro laro lang ang alam. Paano mo naman? Tahimik. Pakisabi nga, bakit mo ginaganyan si Mr. Lake? Miss Olson. Isa kang mahina na umaasa sa babae. Sino ngayon ang talunan? Tay, kahit may posisyon si Lan, mali pa rin ang manakit ng tao? Mabuti nga yan sa kanya. Winona, alam mo ba kung sino si Lan? Alam naming proud ka at ayaw ka naming pilitin, kaya binabalak namin sabihin ang totoo pagkatapos ng kasalan. Hindi namin inaasahan. Winona, ano bang nasa isip mo? Si Mr. Lake ay... Mr. Olson Sr., hindi na kailangan iyan. Ang sapilitan ay hindi nagtatagal. Ituloy na lang nating kanselahin ang kasalan. Sandali, Mr. Lake. Kasalanan naming lahat. Pakiusap, bigyan niyo kami ng isa pang pagkakataon para makabawi. Winona, dali, humingi ka na ng tawad. Hindi. Lan, wala akong pakialam kung sino ka. Para sa akin, isa ka lang spoiled na laging naglalaro. Hinding-hindi ako yuyuko sa tulad mo. Hindi ako hihingi ng tawad. Winona, tama na. Mr. Lake, pakinggan niyo muna ako. Si Winona ay hindi aware. Ako na ang hihingi ng tawad para sa kanya. Kalimutan na. Sa buong buhay ko, hindi pa ako nahiya ng ganito. Dahil hindi humihingi ng tawad si Miss Olson. Ako na ang bahala. Sa sarili kong paraan. Simulan. Mr. Lake, ano bang ginagawa niyo? Bilis, tingnan nyo. Diyos ko. Patuloy itong bumababa. Kung bababa pa ito, ano ang sasabihin natin sa mga shareholder? Si Lan ba talagang nasa likod nito? Paano ito naging posible? Lan, sino ka ba talaga? Wala akong pakialam kung sino ka. Hinding-hindi ako susuko sa iyo. Gawin ang lahat ng kailangan para patatagin ang mga bahagi. Miss Olson, mas malakas sila sa pananalapi. Wala tayong tsansa. Ang mga pondo na inilagay natin para patatagin ang mga bahagi ay nawala sa loob ng ilang segundo. Ano? Hindi ka panipaniwala. Paano nagkaroon ng talunan na ito ng ganitong kapangyarihan? Hindi maaari. Hindi ko ito tatanggapin. Sige, humingi ka ng tawad kay Mr. Lake. Gusto mo bang masira ang Olson Corp? Winona, humingi ka ng tawad ngayon.
Miss Olson, hindi ka pwedeng humingi ng tawad. Ang kumpanya natin ay nagkakahalaga ng bilyon-bilyong dolyar. Walang paraan na kaya niyang ibagsak ito mag-isa. Kung malalampasan natin ito, sumusumpa ako, isang araw, pababayarin ko siya. Titiyakin kong magsisisi siya. Tumahimik ka. Kasalanan mo ito. Lumuhod ka at humingi ng tawad kay Mr. Lake. Tay, si Mr. Snow ay ipinagtatanggol lang ako. Siya lang ang nag-aalaga sa akin. Hindi kita papayag na tratuhin mo siya ng ganito. Umalis ka, Hindi. Winona. Seryoso ka bang gusto saktan si Mr. Lake dahil sa babaeng ito na panggulo? Alam mo ba na si Mr. Lake ay? Kung sino man siya, hindi ganito ang pagtrato sa isang tao. Iyan, ayaw ko sa mga taong nanunukso sa iba. Ang paggawa nito ay lalo mo lang kinasusuklaman ka. Winona, tama na. Miss Olson, ayaw mo sa mga nanunokso, ha? Alam niyang nasa likod mo siya, sinisira ang mga plano, ayaw tumanggap ng puna, natapon ako ng kape, sinira ang isang relo na nagkakahalaga ng 580,000 at gusto akong pagbayarin ng 8 million para dito. Hindi ba iyon mismo ang panunokso? Galit ka sa mga nambubuli. Huwag kang magpakamataas. Bias ka lang. 6 na buwan na ako rito. Inaya kita ng 37 beses. Tinanggihan mo ako palagi. Sabihin mo na busy ka sa trabaho. Pero kasama mo siya, hindi ba? Ano ngayon? Pwede akong makipag-date kahit kanino. Arranged ang engagement natin. Hindi ito opisyal. Tama na. Huwag. Hayaan mo akong magpatuloy. Si Mr. Snow ay masipag at determinado. Ang dedikasyon at pagsisikap niya ang nagtagumpay sa IPO ng Olson Corp. Ang pagsuporta sa kanya ay tama lamang. Kung mayroon ka kahit kaunti lang ng kakayahan niya, baka isipin ko ang alok mo. Pero, mayroon ka ba? Malaking bahagi ang ginampanan niya sa IPO ng Olson Corp. Anong nakakatawa? Katawa-tawa ka lang. Nitong nakaraang 6 na buwan, alam mo ba kung bakit laging naaaprubahan ang mga proposal mo? Bakit ang mga proyektong pinili mo ay laging pumapirma? Bakit ang mga loan mo ay laging espesyal na naaaprubahan? Dahil si Mr. Snow ay pambihira. Inalis niya lahat ng hadlang para sa akin. Kalokohan yan. Si Mr. Lake ang palihim na tumutulong sa Olson Corp sa lahat ng oras. Imposible. Hindi ako naniniwala. Panoorin mong mabuti. Sa nakaraang 6 na buwan, gumamit ako ng 47 business contacts para ipadaan ka, para mailista ang Olson Corp sa publiko at gawin kang business powerhouse. Ang ginagawa lang niya ay magpasikat at kunin ang credit parang tanga. Parang tanga. Nagsisinungaling ka. Miss Olson, halatang nagsisinungaling siya. Ako ang dahilan kung bakit umabot ng ganito ang Olson Corp. Tumahimik ka. Mayabang ka. Pumayag ang lolo mo. Pwede ka nang umuwi. Sa wakas, makakauwi na ako. Ikinakabit mo lahat ng kredito, ha? May kakayahan ka ba? Ayos lang yan, Mr. Olson. Sabi ng lolo ko, pwede na akong umuwi. Ang kasunduan opisyal nang wala na. Mr. Lake, ito ay kasalanan namin. Ang kasunduan. Lolo, pabayaan mo na siya. Hindi ko kailangan ng nobyo na ginagamit lang ang kapangyarihan ng pamilya para mang-api ng iba. Mabuti. Diff, ang shares ng Olson Corp ay bumalik na sa antas ng 6 na buwan na ang nakaraan. Mula ngayon, patas na tayo. Tama na. Mr. Lake. Oh, hindi. Inventaryo. Winona, baliw ka ba? Lolo, alam ko ang ginagawa ko. Huwag kang mag-alala. Kung wala siya, aakayin ko ang Olson Corp pabalik sa tuktok. Tama si Miss Olson? Mr. Olson Sr., panatag kayo. Gagawin ko ang lahat para tulungan si Miss Olson at ang Olson Corp. Wala kang kwenta. Babayaran mo ito, B. Stardo ka. Sisipain ko ang puwet mo. Tanga. Tama na, Tay.
Tay, Lolo, alam ko, hindi ka nagtitiwala kay Mr. Snow ngayon. Pero bigyan mo siya ng pagkakataon at papatunayan niyang mali ka. Ipapakita ko sa iyo na lahat ng nagawa ng Olson Corp nitong nakaraang 6 na buwan ay dahil sa akin. Walang kinalaman si Landjan. Tapos na. Miss Olson, teka. Buisit, bakit naging ganito? Miss Olson, huwag kang mag-alala. Naapektuhan ng malaki ang Olson Corp ngayon at bumagsak ang stocks. Pero kapag nakuha natin ang Crescent Bay project mula sa Stone Corp, babaligtarin natin ito. Ipapakita nito sa lahat kung ano ka talaga. Tingnan mo, ang 30 bilyong Crescent Bay project. Ang golden ticket. Kapag nakuha natin ito, lahat ay mag-aayos. Marami ka ng deal na na-close sa Stone Corp. Kaya ikaw na ang humawak niyan. Kaya mo to? Huwag kang mag-alala. Malapit akong kaibigan ni Yale, ang VP ng project sa Stone Corp. Kapag pumasok na ako, tapos na ang deal. Ihanda ang mga kontrata ng Crescent Bay. Parehong paraan tulad ng dati. Ipasa ito sa staff ng Olson Corp. Miss Stone, narinig ko lang na pinalayas ni Winona si Mr. Lake sa Olson Corp at kinansela ang kanilang engagement. Sigurado ka? Oo, mukhang pinalayas ni Winona si Mr. Lake para lang makasama si Merlin. Akala niya nasa kanya ang lahat dahil kay Merlin? Tanga siya. Miss Stone, ibibigay pa ba natin ang Crescent Bay project sa Olson Corp? Hindi sapat ang Olson Corp para sa Crescent Bay kung wala sila. Gawin nating public bidding. Naunawaan. Utang ko sa'yo, to, sa nakaraang 6 na buwan. Ito'y para sa'yo. Walang anuman. Mr. Cox, inaasahan ko na tatapusin mo ang proyekto ng Crescent Bay. Walang problema, Mr. Snow. Kahit open bidding ito. Pero sisiguraduhin ko na makukuha mo ito. Kaya hintayin mo ang kontrata. Magaling. Si Miss Stone ay laging nagbibigay sa Olson Corp kahit anong proyekto na gusto nila. Kaya mas mabuti nang kunin ang libreng pera mula sa idiotang ito. Salamat, Mr. Cox. Iinom na lang ako ng isa pa. Malaki ang tulong mo. Mr. Lake, narinig ko pinaalis ka ni Winona. Naghirap ka ng 6 na buwan para lang matalo. Anong pakiramdam? Nandito ka para pagtawanan ako? Siyempre, hindi. Nandito ako para gumawa ng hakbang. Dahil tapos ka na sa Olson Corp, bakit hindi mo? Subukan ako sa halip? Nakatadhana naman tayo sa arranged marriages. Mas mabuting pakasalan mo ako kaysa sa estranghero, magkasama tayong lumaki. At pareho tayo ng antas. May 5 taong kasaysayan bilang kaklase. Alam ko lahat tungkol sa iyo. Bahala ka. Magaling, ikaw na naman. Ian, umalis ka sa Olson Corp. Medyo mabilis. Hulaan ko ang nararamdaman mo para kay Miss Olson ay hindi ganoon kalalim. Ano ang gusto mo? Mas maganda pa siya kaysa kay Winona. Paano naman nagkakaroon ng swerte sa babae ang isang talunan na tulad niya? Dagdag pa, masama ang panlasa mo. Wala siyang katulad sa antos ni Miss Olson. Ganon ba? Narinig ko. Ang Olson Corp ay nagbibid sa proyekto ng Stone Corp na Crescent Bay. Ano? Nagbibid ka rin ba? Lan, alam kong may connection ka, pero isa kang talunan na umaasa sa pera ng pamilya mo. May totoo akong talento at kukunin ko ang Crescent Bay Project para kay Miss Olson. Wala kang pag-asa. Swertehin ka sana. Hoy, okay lang ang gold digging, pero pumili ka ng karapat-dapat. Sa huli, mauubos lahat ng pera ni Ian at wala kang matatanggap.
Umalis ka na. Ikaw, Sapat na, Mr. Snow. May pamilyar sa babaeng ito. tanging isang babaeng gutom sa pera. Ang titingin ng 2 beses kay Ian. Imposibleng kilala mo siya. Kumain muna tayo at pag-usapan ang diskarte para sa Crescent Bay. Talagang sinabi ni Merlin na hindi ako katapat ni Winona. Papatunayan kong mas magaling ako kaysa sa kanilang dalawa. Mag-ingat ka sa iyong sasabihin. Magkakilala na tayo mula pa noong isilang tayo, kaya bakit ako magpapanggap sa harap mo? Pero kung gusto mo ng ganoon, kaya kong maging sopistikado. At marangal din. MS Stone. Tagay. Salamat. Hayaan na kitang magpatuloy. Yen, pumunta ka lang para hiyain ang sarili mo, ha? Si Mr. Cox mula sa project team ng Stone Corp ay nakatuon na ibigay sa atin ng proyekto. Wala kang pag-asa. Binibini Olson, G. Show. Kaya ang proyekto ng Crescent Bay ay sa iyo na ngayon. Binabati kita. Si Binibini Olson ay mahuhusay. Kasama si G. Snow, hindi ka mapipigilan. Kapag yumaman ka, huwag mong kalimutang bigyan kami ng pabor. Siyempre, Salamat sa lahat. nakita mo ba iyan, Lan? Alam ng lahat na ang proyekto ng Crescent Bay ay atin. Gawin mo ang pabor sa sarili mo at umalis ka na bago ka pa mapahiya ng higit. Ang pondo ng Lake Corp ay matatag at ang aming teknolohiya ay pang-itaas. Nauna kami sa Olson Corp, kaya gustong-gusto ko malaman, ano ang nagpa-oo kay Yale Cox sa inyo? Dahil si G. Snow ay may totoong talento. Kailangan kong sagutin ito. Ian, anong panahon ka nabubuhay? Hindi mo pwedeng basta-basta ihagis ang pondo at teknolohiya sa lahat. At asahan na mananalo ka. Ano pa? Bobo ka ba o nagkukunwari lang? Maliwanag, pera ang usapan. Inabot ko kay G. Cox, 5 milyon na lihim. Mayroon ka bang kayang pantayan iyan? Oh, Sinuhol mo si Yale. Hindi maaari. Wala siyang lakas ng loob na tumanggap ng suhol. Wala siyang tapang para tumanggap ng suhol. gold digger ka lang. Hindi mo alam kung paano gumagana ang laro. Alam mo ba kung paano ako lagi ang nakakakuha ng mga proyekto ng Stone Corp? Sinusuhulan ko si Mr. Cox sa bawat pagkakataon. Nakuha mo? Mga tanga. Ang iyong pondo at teknolohiya ay walang kwenta. Ang lakas ng loob ni Yale. Tapos na siya. Sino ka ba? Para magsalmita ng ganyan? Hindi ka. Ang pinuno ng Stone Corp. Saan nanggagaling ang kumpiyansa na yan? Iyan ang anti-bribery policy ng Stone Corp. Anti-bribery policy? Anong kinalaman ng policy sa'yo? Plano mo bang? Ipagkanulo si Mr. Cox? Wala kang ebidensya. Walang maniniwala sa isang gold digger. Lan, ang nobya mo ay tanga. Walang kwenta ang sinasabi niya. Tama. Hoy pare, matagal na tayong hindi nagkita. Nandito si Mr. Cox. Gusto mo pa rin siyang i-report? Sira ka na. Mr. Cox. Hi, Mr. Snow. Mr. Cox, may isang babae doon na nagsasabing ire-report ka niya. Pumunta ka doon at turuan mo siya ng leksyon. I-report ako? Sino yan? Ang kapal ng mukha niya. Ayan, yun siya. Sino yon? Tara na. Mr. Cox, sinusubukan kanyang i-report dahil sa panunuhol. Ang kakatuwa naman yan? Ano? Ikaw? Tumigil ka sa pagtawa. Merlin, baliw ka ba? Hindi ka pwedeng magsalita ng ganyan. Hoy, Mr. Cox, bakit ka nagpapanik? Gold digger lang siya. Kahit pumunta siya sa Stone Corp, walang magseryoso sa kanya. Kumalma ka lang. Tumahimik ka.
Hindi ako kumuha ng pera sa iyo. Kung magsasalita ka pa ng isa, papatayin kita. Mr. Cox? Anong ibig mong sabihin? Miss Stone, baliw si Merlin at nagsasalita ng walang katuturan. Huwag kang maniwala sa kanya. Sumusumpa ako na hindi ako kumuha ng pera sa kanya. Ano? Siya ang chairman ng Stone Corp. Siya ang chairman ng Stone Corp. Lily Stone? Paano naging si Miss Stone yan? Hi, Mr. Cox. Ako, si Winona Olson. Salamat sa pagbibigay ng proyekto sa Olson Corp. Hindi ka namin bibiguin. Tumahimik ka. Kailan ako pumayag na ibigay sa inyo ang proyekto? Miss Stone, baliw ang mga taong ito. Nagsisinungaling sila. Huwag kang maniwala. Miss Stone? Siya si Miss Stone? Ang Olson Corp ay naalis sa proyektong Crescent Bay. Maaari na kayong umalis. Miss Stone, huwag po kayong magalit. Hindi alam ni Mr. Snow kung sino kayo. Kaya siya nagmadaling magdesisyon tungkol sa inyo ni Lan. Pwede ko bang ipahingi ng tawad sa kanya para maayos ito? Prangka lang siya, pero talagang mahusay siya. Pagkatiwalaan niyo kami sa proyekto at hindi kayo mabibigo. Mahusay siya? Sigurado ka ba? Siyempre, kung hindi siya ganoon kahusay, bakit pa binigyan siya ni Mr. Cox ng maraming proyekto dati? Malalaman mo rin? Mr. Snow, ano ang ibig sabihin ni Miss Stone? Hindi dapat malaman ni Winona na ang lahat ng dati kong proyekto ay galing sa suhol. Oh, nagtatampo siya dahil dinisrespeto ko siya. Sinusubukan niyang gantihan tayo at hiyain ang Olson Corp. Miss Olson, umalis na tayo. Kung mawala sa atin ang proyektong ito, matatapos na ang Olson Corp. Kahit na gusto ni Miss Stone ang paghihiganti, kailangan nating makipagkasundo sa kanya. Hindi tayo basta-basta aatras ngayon. Makakahanap ako ng ibang proyekto para sa iyo, pangako. Pakiusap, umalis na lang tayo dito. Ano bang problema mo ngayon? Kakaiba ang kilos mo. May itinatago ka ba sa akin? Ikaw ay isang gold digger lang. Hindi mo alam kung paano gumagana ang laro. Alam mo ba kung paano? Ako laging nakakakuha ng proyekto ng Stone Corp. Sinuhulan ko si Mr. Cox sa bawat pagkakataon. Nakuha mo? Mga gonggong. Wala sa halaga ang pondo at teknolohiya mo. Ano? Ni-record niya ang lahat. Hindi siya magkakalakas ng loob tumanggap ng suhol. Sino ba ang sumusuhol kay Mr. Cox para makakuha ng deals? Si Merlin Snow Ian, assistant ni Miss Olson mula sa Olson Corp. Iyon ang nagpapaliwanag kung bakit ang mga pinakamahusay na proyekto ng Stone Corp napunta sa Olson Corp sa nakalipas na 6 na buwan. Kaya, puro suhol lang pala ang lahat. Hindi ito totoo. Huwag kang maniwala diyan. Patayin mo na ngayon. Pigilan mo siya. Merlin, paano mo nagawa ito sa likod ko? Ito ang tinatawag mong talento at kakayahan? Miss Olson, maaari kong ipaliwanag. Yale. May kapal ng mukha, tapos na siya. Sino ka ba sa akala mo nagsasalita ng ganyan? Hindi ka ang pinuno ng Stone Corp. Saan nanggagaling ang kumpiyansa mong ito? Ito ang anti-bribery policy ng Stone Corp. Anti-bribery policy? Anong kinalaman mo diyan? Nagpaplano ka bang? Isumbong si Mr. Cox? Wala kang ebidensya. Walang maniniwala sa isang gold digger. Lan, ang nobya mo ay tanga. Nagbubuga lang siya ng walang kwenta. Miss Stone, patayin mo na. Nakikiusap ako sa'yo. Patayin mo na. Pakiusap. Binibriba niya si Mr. Cox. At may lakas ng loob na insultuhan si MS Stone. Ang tanga. At saka, isinumbong niya lahat sa harap ni Miss Stone. Bobong-bobo. Si Winona rin, tanga, dahil pinanatili siya bilang assistant. Merlin, sobrang bigo ako sa'yo. Nagmamalasakit lang ako sa'yo. At sa Olson Corp, kaya ako. Lahat, nakita ninyo ang nangyari. Ipinapahayag ko na. Si Yale Cox ay fired na. Pucha, Ang Olson Corp ay wala na. Sa proyektong Crescent Bay, at lahat ng kontrata natin sa kanila ay kanselado. Bumalik sa open bidding. Galing. Miss Stone, hindi mo to pwedeng gawin. Ang mga proyektong yan ay mahalaga sa operasyon ng Olson Corp at libu-libong trabaho ang nakasalalay dito. Ikaw.
Sino ang may kasalanan yan? Ikaw, dahil masama ang paghusga mo. At inupahan mo itong basura. Miss Stone, Puro talento, pwe. Ikaw, kailangan kong makuha ang kapatawaran ni Miss Stone at maibalik ang mga proyekto. Kung hindi, wala na ang Olson Corp. Miss Stone, pakinggan mo ako. Miss Stone. Miss Olson. G. Lake, nakamit ko ang hustisya para sa'yo ngayon. Libre mo ako ng hapunan. Hindi naman masyadong malaking hiling yon, di ba? Sige, pumili ka kahit saan. Ako na ang bahala. Generous si G. Lake. Tara, samantalahin natin ang libreng pagkain sa mayamang yon. Baby Stone. Baby Stone, nagmalabis si G. Snow at gusto kong humingi ng tawad para doon. Bigyan mo pa kami ng isang pagkakataon. Pangako, tatapusin namin ang lahat ng walang kamalian. Wala kang makukuha kundi kahusayan. Kahusayan? Gamit ano? Ang walang kwenta mong assistant? BB, Stone, CG, Snow nagkamali pero talagang may talento siya. Siya na ang humahawak sa lahat ng proyekto ng Olson Corp sa loob ng 6 na buwan at lahat ay naging walang kamalian. Bigyan mo siya ng pagkakataon at sumusumpa ako babaguhin niya ang pananaw mo tungkol sa kanya. Siya ang humahawak sa mga proyekto ng walang kamalian. Winona, tanga siya. At tanga ka rin. BB, Stone, masyadong masakit yan. Alam ko na may history kayo ni Lan at gusto mo siyang ipagtanggol. Pero nagiging malupit ka, Malupit? Sa tingin mo ba tumigil ako sa deal dahil sa panunuhol ni Merlin? diba? Siyempre hindi. Nitong nakaraang 6 na buwan, binigay ko ang lahat sa Olson Corp dahil kay Lan, hindi dahil kay Merlin. Tagakuha lang siya ng mga gamit. Ano? Habang nandyan si Lan, nakuha ng Olson Corp ang lahat ng proyekto. May panunuhol man o wala. Kapag wala na siya, nawawala ang advantage ng Olson Corp. Ginamit ko lang ang panunuhol ni Merlin bilang dahilan para bawiin lahat. Malinaw? Ang mga proyekto ng Olson Corp ay naging maayos dahil personal na umabot sila sa bawat kasosyo at supplier na kasangkot, kaya't nagbigay sila ng buong kooperasyon na ginawang maayos ang operasyon ng Olson Corp at mabilis na umangat. Hindi dahil kay Merlin na walang silbi. Hindi ako naniniwala dito. Hindi naniniwala? Teka, tingnan mo na lang. Kapag nawala si Lan, tingnan natin kung ang kahangahangang assistant mo ay kayang patakbuhin ng perpekto ang mga bagay. Tara na. Lan, totoo ba yan? Tama ka. May espesyal na relasyon kami ni Lan. Kaya, naaawa ako sa kanya. Sa paglalagay ng labis na pagsisikap sa isang taong bulag at hangal tulad mo. Maaari bang mali talaga ako? Miss Olson, huwag kang makinig sa kanya. Ang Olson Corp ay matagumpay dahil sa akin. Si Lily ay naninirang puri lang sa akin para ipagtanggol si Lan. Mangyaring maniwala ka sa akin. Bitawan mo. Dahil sa iyo, nawala ko ang mga proyekto mula sa Crescent Bay at Stone Corp. Ang Olson Corp ay nasa bingit ng pagbagsak. Paano ako maniniwala sa iyo? Miss Olson, pakinggan mo ako. Nawala natin ang proyekto ng Stone Corp, pero may iba pa tayong kasosyo. May mga CEO na gusto sa akin. Tatawagan ko sila ngayon at kukunin ko ang mga proyekto para sa iyo. Sandali lang. Kumusta, Ginoong Zane? Ako si Merlin. Narinig ko na ang iyong Splendid Square project ay bukas para sa bidding. Sa tingin mo ba ang Olson Corp? Olson Corp? Nagbibiro ka ba? Sa tingin mo, karapat-dapat ka para isaalang-alang? Mr. Zach, ano ang ibig mong sabihin? Sinabi mo sa akin na gusto mo ang Olson Corp at magtutulungan tayo. Ikaw, Iyon ay dahil lang si Mr. Lake ay kasama ng Olson Corp. Talaga bang sa tingin mo mayroon kang kung ano ang kailangan para makipagtrabaho sa akin? Talagang hindi. Mr. Zane, Talaga bang dahil kay Lan? hindi. Hindi ako naniniwala diyan. Miss Lynch, ako ito, si Merlin. Merlin, paano ka nangahas tumawag sa akin? Nakipagtulungan lang ako sa Olson Corp dahil kay Mr. Lake. Paano ka nangahas kumuha ng kredito para sa proyekto wala kang ginawa? Napakawalang hiya mo.
Miss Lynch. Buwisit. Hindi ako maniniwala na ito ay dahil kay Lan. Mr. Shaw, ako ito, si Merlin. Merlin, sino ka ba para diretsong tumawag sa akin? May mga patakaran. Si Mr. Lake ay mabuting tao dahil hindi niya ininda na inagaw mo ang kanyang fiancé. Pero hindi ko kaya ang taong tulad mo. Mr. Shaw! Ano ba yan? Bakit ito nangyayari? Kumusta? Miss Olson, masamang balita. Lahat ng ating kasosyo ay gustong tumigil sa pakikipagtulungan sa atin. Bakit? Anong nangyari? Sabi nila, nakipagtulungan lang sila sa atin dahil sinigurado ka ni Mr. Lake. Ngayon na si Mr. Lake ay nasibak, nawala ang tiwala nila sa ATIN. Lan? Siya na naman. Kaya, talaga pala ay dahil kay Lan, na ang Olsen Corp ay may mga kasosyo. Lan. Miss Olsen, si Lan ay malamang sumuhol sa kanila. Bigyan mo ako ng oras. Ipinapangako ko na maibabalik ang mga proyektong iyon. Umalis ka sa paningin ko. Sinungaling. Merlin, sinungaling ka. Sinasabi lang nila sa iyo na ipasign ang mga kontrata, pero nagsinungaling ka at sinabing ikaw ang nag-secure ng mga deal. Miss Olsen, hindi ko talaga alam. Umalis ka. Lumayo ka sa paningin ko. Miss Olson, ako. Buwisit! Hindi. Malapit na akong makuha si Winona at makapasok sa matataas na antas. Hindi ako pwedeng sumuko. Winona, akala mo matalino ka, pero ikaw talaga. Isang tanga. Kung wala si Lan, wala ka. Lolo at tatay ay nagbabala sa iyo. Pero hindi ka nakinig. Binaliwala mo ang lahat ng ginawa ni Lan para sa iyo. Sa halip, naniwala ka kay Merlin ng buong puso. Tingnan mo ang sarili mo ngayon. Nawala ang lahat ng proyekto. Nasira ang kumpanya. Ikaw, tanga. Ikaw, napakatanga. Lan? Pasensya na. Miss Olsen? Pasensya na, Lan. Buwisit! Silan na naman. Pasensya na. Sorry talaga. Bumalik ka. Bumalik ka sa akin, okay? Okay. Bumalik na ako. Nandito ako. Kaya huwag kang matakot. Gaya ng inaasahan sa CEO ng Olsen Corp. Mas masarap siya kaysa sa mga murang babae. Basta makuha ko ang babaeng ito, magiging akin ang Olsen Corp. Merlin? Buwisit ka. Miss Olsen, makinig ka sa akin. Mahal kita. Hayop ka! Lumayo ka sa akin! Winona, hindi ako nagsisinungaling. Mahal na mahal kita. Merlin, pakawalan mo ako! Tulong! Pangako, aalagaan kita. Hindi! Pakiusap, pakawalan mo ako! Winona, sabihin mong oo. Tulong! Inihingi mo iyan. Bitawan mo! Binala kong maging mabait sa iyo, pero ginawa mo pa iyon. Papasigawin kita. Kahit Nang wala ang pahintulot mo. gagawin ko pa rin ito. Tulong? Lan, tulungan mo ako? Kaladkarin mo siya.
Bitawan mo ako. Lan, palagi mong sinisira ang mga plano ko. Hintayin mo lang. Tara na. Lan, natutuwa akong nandito ka. Kung hindi, ako. Miss Olson, hindi tayo ganyan kalapit. Dumadaan lang ako. May tumatawag ng tulong, kaya pumunta ako para tingnan. Tawagan ng mga Olson at sabihin na sunduin siya. Opo, Mr. Lake. Ian, pasensya na. Pwede ka bang bumalik? Mr. Lake, bakit kayo nandito? Sabi mo maglalaan ka ng oras para sa akin. Bakit ka tumakas? Ian, Sinabi ko sa iyo na si Merlin ay walang kwenta, pero hindi ka nakinig. Kung hindi dumaan si Mr. Lake, siguradong magkakagulo. Kung hindi mo aayusin ang katigasan ng ulo mo, magsisisi ka. tatay, lolo, alam ko na mali ako. Tigilan niyo na ako sa pagsermon. Hihingi ako ng tawad kay Ian. At babalikan ang engagement namin. Kahit handa kang gawin iyon, baka hindi pumayag si Mr. Lake. Lolo, huwag kang mag-alala. Hihingi ako ng tawad ng maayos. Gagawin ko ang lahat para makuha ang kapatawaran niya. Well, wala nang ibang choice. Tama, mag-utos ng citywide search para sa bastard na si Merlin. Hinapi niya ang apo ko. Hindi ko siya palalampasin. Naiintindihan ko. Ian? Si Winona ang nasa kwarto, di ba? May nararamdaman ka pa ba sa kanya? Anong nararamdaman? Ginagawa ko lang ang pinapagawa sa akin ni Lolo at 6 na buwan lang ako nagtrabaho sa Olson Corp. Bakit hindi mo ako tanggapin? May nararamdaman ka pa sa kanya, di ba? Wala. Lasing ka. Hindi. Ian? Gusto mo bang malaman? Pinapakasal ako ng pamilya ko sa pamilyang Scott ng Bayfort. Talaga? Oh, gusto ng tiyuhin ko na makipag-agawan sa mana? Kaya pinipilit niya akong pakasalan iyon. Pero hindi ko gusto ang lalaki. Ikaw. Ikaw ang gusto ko. Iyan? Magpakasal tayo. Magpakasal tayo. Basta mag-propose ka. Ititigil na nila ang pagpilit sa akin na pakasalan si Mr. Scott. Ayaw kong pumunta sa Bayfort. Kaya mo ba talagang tiisin na makita akong pumunta doon ng mag-isa? Si. Seryoso ka? Wala nang atrasan, okay? Sabi ko na nga ba, nagmamalasakit ka sa akin. Mr. Lake, hindi mo nakalimutan ang pangako mo kagabi, di ba? Siyempre hindi. Hindi ako lasing. May isang tao na lasing. Bakit malinaw ang pagkakaalala niya? Hindi mahalaga. Kalimutan mo na yan. Hindi importante. Ian, pwede. Pwede ba tayong mag-usap ng pribado? Wala nang pag-uusapan. Ian, pasensya na talaga ako. Nagtiwala ako sa maling tao. Hindi dapat ako naniwala kay Merlin. Pakiusap, bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Handa akong tuparin ang ating kasunduan. Basta bumalik ka, gagawin ko ang lahat. Pasensya na. Ako ay nobyo na ni Lily. Nobyo?
Ging, Olson. Baka galit ka sa mga sapilitang kasal. Gusto rin nilan. Pero, nanatili siya sa Olson Corp ng 6 na buwan at inimbita ka ng 37 beses. Pero, masyado kang mayabang. Itinuring mo ang isang kahanga-hangang lalaking tulad niya parang wala lang siya. Siyempre, may ibang nakakaalam ng kanyang halaga, na magpapahalaga sa kanya. At ngayon, akin na siya. Mangyaring lumayo ka na sa kanya mula ngayon. Kung hindi, makakatikim ka sa akin. Tara na. Kailangan nating pumili ng damit pangkasal ko. Nahuhuli na tayo. Damit pangkasal? Tara na. Kumusta ang nangyari? Si G. Lake ba? Kasama na niya si Lily ngayon. Si Lily Stone ba? Oh, sabi na nga ba si G. Lake ang pinakamahusay sa pinakamahusay. Lahat ay nakatingin sa kanya. Kung pinalampas mo ang pagkakataon, may ibang agad na kukuha sa kanya. Wala ka ng oras para magsisi. Masama. Grabe ito. Baka hindi talaga tayo nakatakdang umangat sa tuktok. GGNG, Olson, kakadala lang ng kumpanya ng financial report. Walang pondo ang Olson Corp. Kailangan mong mag-isip ng mabilis. Kung hindi, hindi natin kaya magbayad ng sweldo ngayong buwan. Nangi, ngayon na alam na ng lahat ng bangko na nasaktan natin ang pamilya Lake. Wala ni isa sa kanila ang gustong magpahiram sa atin. Saan tayo kukuha ng pera? Kasalanan ko lahat ito. Masyado akong nagmataas. Inakala ko talaga na ako ay isang business queen. Hindi ko napagtanto. Na si Lan ay gumagawa ng mga bagay para sa akin ng lihim. Ngayong wala na siya, hindi ko na kaya ang anuman. Tatay? Lolo? Pasensya na. Kasalanan ko. Lahat ito ay kasalanan ko. Ano ba ang punto ng pagsasabi ng lahat ng ito ngayon? Dapat tayong mag-focus sa pag-save ng kumpanya. Teka lang, Tatay? ikaw at si Mr. Lake Sr. ang mga nag-ayos ng kasal, tama ba? Bakit hindi natin kausapin si Mr. Lake Sr. kung handa siyang bigyan tayo ng isa pang pagkakataon? Baka... Oo, Lolo. Si Mr. Lake Sr. pa rin naman ang may hawak ng desisyon. Pero ang pamilya Lake ay hindi na tulad ng dati. Sobra na ang kabutihan niya na panatilihin ang kontrata. Pero sinira ito ni Winona ang pagbalik nito. Para sa atin, lulunukin ko ang aking pride at susubukan. Kapag nakita natin si Mr. Lake Sr. mamaya, siguraduhin humingi ka ng tawad ng taos puso. Kung mapapatawad ka lang niya, saka ka magkakaroon ng pagkakataong makuha si Mr. Lake. Huwag kang mag-alala, Lolo. Alam ko ang ginagawa ko. Para sa ikabubuti ng ating pamilya, gagawin ko ang lahat. Dumalo ba kayo sa banquet? Pasok, pasok. Dito po. Malapit na. Magsimula ang banquet. Banquet? Anong banquet? Ano? Hindi ba kayo narito para sa engagement banquet ni na Mr. Lake at MS Stone? Engagement? Sila ay hindi nagsisinungaling. Bakit napakabilis? Anong ibig mong sabihin? Si Mr. Lake at MS Stone ay lumaki ng magkasama. Mabuti na lang nag-engage sila. Paano mo masasabi yan sa kanilang masayang araw? Kayo ay wala rito para batiin sila. TSK. Dahil engaged na sila, ibig sabihin si Mr. Lake Sr. ay pumayag sa kanila. Kami ay wala ng pag-asa. Umuwi na tayo. Karma,
Ito ay tiyak na aking karma. Winona, Lahat, tingin sa camera. 1, 2, 3. Tapos, Ano ang problema? Wala. Tara na. Oras na. Tay? Ang mga Olson. Oh, inalagaan ko. Ang aking mahal na apo sa buong buhay niya. Ngunit, nagtiis siya sa Olson Corp sa loob ng 6 na buwan. Nagawa namin higit sa sapat. Naunawaan. Winona, tama na. Tapos na yan. Ayusin mo ang sarili mo. Kung hindi, talagang babagsak ang Olson Corp. Pinakamatalik na kaibigan ni Winona. Iwanan mo ako. Gusto kong uminom. Ang tanga ko. Sinira ko ang kumpanya. Ikaw? Pasensya na. Pagbalik ko, iuuwi kita. Lily? Lily, ang bilis mo naman. When? Nag-engage ka lang at kasal na next week. Kilala mo na sila ng mahigit 20 taon. Ilang buwan lang naman ang hihintayin. Hindi naman masama. Anong rush? Mahal ko na sila ng mahigit 20 taon. Ngayong pumayag na siya sa wakas, paano ako hindi magmadali? Dahil bumagsak na ang Olson Corp, nakikita nila si Lan bilang lifeline. Kung hindi ko siya hahawakan ng mahigpit, paano kung... Ang kasal niya kay Winona ay nakaayos lang. Walang damdamin na kasangkot. Bakit ka natatakot? Mali ka. Nanatili siya sa Olson Corp ng 6 na buwan hindi dahil sa utos ng kanyang lolo. Pero dahil din, type niya si Winona. Lan, mahal niya ba ako? Ano? Hindi pwede. Magkasama kaming lumaki ni Ian. Magkaklase pa kami sa loob ng 15 taon. Ang mga babaeng nagustuhan niya ay parang si Winona. Kung hindi, dahil sa ugali niya, kahit pilitin siya ng lolo niya, tatagal lang siya ng 3 araw. Hindi niya kaya ang 6 na buwang paghihirap. Kilala ko siya. Maliwanag? Malamang, sobrang nasaktan siya ni Winona. Kaya gusto kong madaliin ang kasal. Ayokong bigyan si Winona ng kahit katiting na pagkakataon. Ganoon pala iyon. Nagtiis si Ian ng 6 na buwan sa Olson Corp dahil gusto niya ako. Ibig sabihin, may pag-asa pa ako. Oo. Kailangan kong kunin ang huling pagkakataong ito. Nasaan siya? palakpakan natin. Ang bagong kasal. Bagay na bagay sila. Oo, at magkasama pa silang lumaki. Ang sweet. Mangyaring magpalitan ng singsing. Teka, Sino iyon? Si Winona yan, CEO ng Olson Corp. Siya ang babaeng ginamit si G. Lake para sa tagumpay at pagkatapos ay pinagtaksilan. Tinatawag siyang business queen. Business Queen? Wala. Kung wala si G. Lake, malapit nang malugi ang Olson Corp. Anong ginagawa mo dito? Ian? Alam ko, may nararamdaman ka pa sa akin. Kung hindi, hindi ka sana nanatili sa Olson Corp at tiniis lahat ng paghihirap na iyon sa loob ng 6 na buwan. Pasensya na sa lahat. Pwede mo ba akong bigyan ng isa pang pagkakataon? Kinansela na ang engagement natin at ikaw ang gumawa niyon. Ngayon ang araw ng kasal ko. Mangyaring magpakita ng respeto. Mga lalaki! Ihatid si Miss Olson palabas. Hindi. Ian, kung bibigyan mo ako ng isa pang pagkakataon, gagawin ko lahat. Alam ko galit ka pa dahil tinanggihan kita ng 30 beses. Kung patatawarin mo ako,
Babayaran kita sa pamamagitan ng pag-aya sa iyo ng 30 shopping beses. Naku, kaya ko pa itong gawin ng 370 beses. Basta ikaw, tama na. Ihatid siya palabas. Hindi, pakawalan mo ako. Ian, ano ang kailangan para mapatawad mo ako? Mahal mo pa ako. Bakit hindi mo ako mabigyan ng isa pang pagkakataon? Bakit? Mahal mo ba ako kung gayon? Malinaw. Hindi. Hindi ka nagsisisi. Hindi mo gusto ang isa pang pagkakataon. Gusto mo lang na maging kasangkapan ako para sa iyo. Dahil malapit nang mabangkarote ang Olson Corp, gusto mo akong tulungan kang maging business queen muli. Hindi ganyan. Makinig! Tama na, Winona! Noong pinalayas mo ako sa Olson Corp, napakapagmataas at malamig mo. Kung nanatili sa kaluwalhatian ng Olson Corp at patuloy na umangat, sa tingin mo, nandito ka ngayon? Siyempre, hindi. Maiisip mo na karapat-dapat kang tawaging business queen. Hamakin mo pa rin ako, kinukutya ako na walang silbi. Papalakpakan mo ang sarili mo sa pag-iisip na ang pagsisibak sa akin ang pinakamatalinong desisyon na ginawa mo. Hindi ganyan. Aminin mo, wala kang naramdaman para sa akin. Ngayon, sa kasal ko, kumikilos ka na parang baliw na lasing sa pag-ibig. Pero gusto mo lang na patuloy kong suportahan ang kumpanya mo. Pagkatapos, kapag hindi na ako kapakipakinabang sa iyo, itatapon mo ako nang walang pag-aatubili. Hindi ganyan. Iyan, sa totoo lang, noong hinatak mo ako palayo kay Merlin ng gabing iyon, nagsimula akong makaramdam ng para sa iyo. Tama na, tigilan mo ang pagsisinungaling. Nagsisisi ka lang na maling tao ang pinili mo. Inamin ko na noong unang beses kitang makita, ikaw ang tipo ko. Pero nang makita ko ang iyong tunay na kulay, ang naramdaman ko lang ay pagkasuklam. Tungkol kay Lily, inaalagaan niya ako mula pa noong bata tayo. Lagi niya akong iniisip. Noong may sakit ako, nag-aalala siya para sa akin. Noong malungkot ako, pinapasayan niya ako. Kahit noong pumunta ako sa Olson Corp para lang tuparin ang kasunduan sa kasal, sinuportahan niya pa rin ako ng buong puso habang nagdurusa sa sakit. Ano ang nagpapaisip sa iyo? Naiiwan ko siya para sa iyo? Sa tingin mo karapat-dapat ka? Palayasin siya. Palayasin siya. Hindi, Lan, hindi. Lan, pakiusap. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon para magpaliwanag. Lan, nakikiusap ako sa'yo. Sinubukan niyang nakawin ng nobyo. Akala ko dahil mahal niya ito, pero ngayon lang niya napagtanto na kung wala si Mr. Lake, wala siya. Sinamantalan niya ang pag-ibig ni Mr. Lake. Ang kapal ng mukha! Suga pa siya sa pera. Ituloy natin. Mangyaring magpalitan ng singsing. Hello, Mr. Lake. Sigurado ako. Narinig na ng lahat ang balita mula sa araw na ito. Ang Olson Corp ay opisyal nang na-absorb sa Lake Corp. Lahat kayo ay sinibak. Mr. Lake,
Sobra ka na. Mahigit 10 taon kaming nagtrabaho para sa Olson Corp. Hindi mo magagawa ito. Oo nga. Ano? Sa nakaraang 6 na buwan, nakita ko mismo kung ano kayo. Ito ang lahat ng tala ng inyong panunuhol at paglustay. Kung ayaw ninyong makulong, pirmahan ang mga papeles at umalis na kayo. Masaya ka ba? Ngayon? Ang lolo mo ang humiling na bilhin ng lolo ko, ang Olson Corp, para makapag-cash out kayo at protektahan ang sarili ninyo. Lan, paano ka nakakuha ng mas magaling kahit pagkatapos kang iwan ni Winona habang ako'y nagpupumilit lang mabuhay? Palagi akong hinahabol ng mga Olson. Hindi ko ito matanggap. Lan? Kung hindi kita ginanoon masama, magkaiba kaya ngayon? Lan, pumunta ka sa impyerno. Lan, mag-ingat ka. Bitawan mo ako. Binitawan kita noong nakaraan at ngayon, ginagawa mo ito. Ipaalam sa legal team. Pabulukin siya sa kulungan. Lan, nakuha mo lahat ito dahil lang sa pamilya mo. Labanan mo ako tulad ng isang lalaki. Anong nangyari? May clown lang na nag-arte. Naayos na. Lahat na ayos na. Umuwi na tayo. Lan? Sorry talaga.